Yung boses. Oo, tapos sinuhusgahan namin siya habang kumakanta. Bakit? Bakit? Unti-unti sabi ko, ang ganda ng mata niya. Tapos pag sabi ko sa ang ganda ng mata niya, bigla siyang pumikit. Ayan, pumikit tuloy, narinig yata. Tapos dumilat siya. Tignan mo, ang kintab ng mata niya. Mukhang maganda ang puso. Tapos pumikit na naman siya. Uy, nahiya siya. Naririnig kasi kayo. Hindi maganda nga yung mata mo. Thank you, John Red. Thank you, John Red. Thank you very much. Hello, welcome to Especially For You, April and Andre. Hello po. Hi, April. Anong nararamdaman mo pag May na? Katapusan mo na? What? Kasi May na eh. April tayo. Ay, period. Sorry. How are you? Okay lang po. Taga saan ka? Valenzuela po. Saan doon? Sa Ugong po. Ugong. O, maingay dyan. Siyempre, may ugong. Laging may ugong Saan ba dyan. tayo ugong? Sa may po, malapit sa NLEX. Malayo. Pero Malapit perfect yung nga, pupuntahan nilang malapit. date. Malapit sila dun sa pagdidata Sila sa nila kasi sa ano pagdidata yun. nila. Alam mo ba yung ano dyan, yung kainan dyan na binanggit ka din na ni Jong? Samgyupsal 1978. Alam niyo ba yun? Hindi po kasi April? ako gumagana. Tapos kala ko sabi niya, hindi po kasi hindi ako 1978 pinanganak. 2000 ano ka pinanganak? 5 po. 2005? 19 lang. Oh my God! 19 years old. 2000. Nasaan na tayo Ano nung nang ginagawa mo nun, 2005? ma? 20 years old ka nun, di ba? Haggard. Grabe si Kuya Jong. Oh, grabe yung, haggard ako. Haggard na tayo nun. Oo, ano na ako 2005. noon, sub na ako sa comedy bar. Kasi 99 ako nagsimula eh. 1999. Grabe. 2005. Puro trabaho. Oo, dami ko na rin na... After so many years, meron ka ng sarili mong comedy bar. Ah, yes! Maraming salamat sa mga nagpupunta ng Vice Comedy Club! Comedy Club! Oo. Pinipilahan. Haba ng pila lagi! Oh, hindi to. Kasi naman talaga dapat sila pumila. Hindi sila pwede sabay-sabay pumasok sa pinto. Salamat! Parang Las Vegas yung tsura. Yes! May magdaga, ng ganung mga... May nanonorotot. Oo. So, kamusta kayong dalawa? Okay na mahanda ba kayo sa mga magaganap today? Yes po. Yes po. Yes. Sino nag-decide na, tara, sali tayo doon? Ako po. Si April po. Why? Para ma-share po yung kwento din namin. Meron siyang magandang istoryang i-share sa atin. Alam Para mo, sa mga bagets po. masarap pag-share ng storya. Oo naman. Release. Yeah. Ano rin yan therapy para sa sarili mo. Dalawang nananalo dyan, ikaw at yung nakakarinig ng kwento mo. Correct. Kasi kahit anong kwento mo, ano man ang kulay niyan, meron aral. at merong taong nakaka-relate dyan. Tama. At maaaring nangangailangang marinig yung kwento mo sa puntong yun para Yes. maging sagot sa mga tanong din. At hindi lahat kayang gagawin ni April ngayon. True kalingkang kirk. Diba? Siyempre, kasama ang kanyang ex, Yes, sa si si Andre. Andre. Buti pumayag ka, Andre. Opo. Bakit ka pumayag? Para ma-share mo din yung Para i-share din po yung... yung kinang ng gold Story. medal. Saka malabas yung kwintas. Matalino ka, no? Gold medal kasi. Kasi yung iba, syempre, kaya nahihirapan tayo makakuha minsan ng mga ng mga searchers. Mag-ex. Kasi yung isa, okay lang. Pero yung isa, ayaw. hindi comfortable. Buti ikaw matapang ka na. Sige nga, go. Okay lang naman po na i-share yung story namin sa mga tao. Bakit? Paano ka napapayag? Paano ka Po, na-convince? ginausap niya po ako kung okay lang po ba na i-share namin yung story namin sa mga tao dito sa Showtime. Tapos nag-agree naman po ako. Tapos yun po, pumunta Agad po o kami. nahirapan kang Hindi po, mag-decide? nag-decide po muna ako kung itutuloy ko po ba. Tapos parang after 2 days, nag-agree na po ako na sali na po kami. So, matagal kayo naging magjowa? Opo, 11 11 months po. months. 11 months. Almost Isang one. taon na rin. Konti Halo. na lang. Oo, Konting rarang. kembot na lang. 19 sila ngayon. Recently lang ba yan? Kamakailan lang? Opo. Opo. Sa kayo nagkatagpo? School yan, no? Hindi po. Hindi po. Ay, hindi. Sa kaibigan ko na classmate. Classmate ko po. Kaibigan na classmate. Sa bahay ng kaklase niyo. Hindi po. Sa cake shop. Kasi Cake parang shop? palengke po, ganun. So, pupunta po ako sa cake shop nun. Then siya po, kasama niya yung classmate ko na friend niya. Pasakay po silang jeep. Kinausap ko yung classmate ko. Then tinanong niya yung name ko doon sa kaibigan niya. Na classmate ko. Ba't mo tinanong? Ano po, nagandaan po kay April. Kinilig. Nagandahan. Opo. Na-attract. Ano una mo nakita sa kanya na Ano po, yung pagiging niya, pagiging mabait sa kaibigan ko. Tapos, doon po, inad ko po siya. Maganda siya tumuring ng kaibigan. Kaya nagustuhan. Magandang puso. Oo. Kaya kayo, hindi kayo magugustuhan agad. Bakit naman?
Nakikita nila kung paano niyo ako tinatrato dito araw-araw. Uy, lambing namin Kasi sa'yo. oo. Nako, lalo na mga panahon 2017, 2018, kung paano niyo bugbugin yung singit ko, kagaganon dito. Kasi mahal ka guys. namin. Aminin mo, napapanaginipan mo yun. Oo, nung pandemic nga, hindi tayo nakita-kita, hinanap-hanap ko. Oo, kaya ito yung makakakita. Ito yung makakita ko ng sampayan, gumagano na lang ako. Namiss ko na to. Nakita kita. Nakita kita sa dressing room mo. Mag-isa mong ginagawa. Hirap na hirap na ako eh. Ma, parang na-miss mo, ma. Ma. Sampol! Ma, parang na-miss mo, ma. Wag na ka. Tapos na ako, alam mo, ikaw di mo na-experience, alika pa sasayahin ka na. Halika na. Kala ko may gender equality rito. Bakit puro yung bakla lang ang ginagano? So, ayun. Sa bali, nakakaano naman talaga eh, Ganda. nakaka-impress. Di ba Nakakabilib. parang it's beauty, ano ba to? Na-appreciate natin yung pamamaraan ng mga tao kung paano sila nakikipagkapwa-tao. Yes. Kabutihan sa ibang tao. 'Di ba? Sabi nga nila, malalaman mo daw talaga yung yung uri ng pagkatao ng isang nilalang pag nakita mo kung paano siya trumato ng mga tao, lalo na dun sa mga taong mas mababa ang posisyon sa kanya. Yung how they treat waiters, how they treat janitors, their teachers, their parents, their friends. Yeah. So, paano ka ba nakikitungo sa iyong mga kaibigan? Maging totoo lang po sa kanila. Then, pakikisama po. Ayun po yung pinaka-importante Yeah, paano ka nakikisama? Paano yung dynamics yung magkakaibigan? Kasi kami yung pakikisama, kami Carino, brutal kami rito eh. Mas sinasaktan namin ang isa't isa, mas minamahal namin yung isa't isa, yung ganun. Pag hindi kami nagaganunan, kabahan na kayo, ibig sabihin may gap kami. May something. Oo. Kayo, ganun din ba? Nagkukulitan po, ganun. Kulitan. Opo. Paano kayo nagkukulitan? Mga TikTok, nagtitiktok. Yun ang fun. Sayaw. Are you a sweet friend? Opo. And you liked her you like that about her? Yes. Ano ba yung nakita mong ginawa na April doon sa kaibigan niya na sabi mo, uy, ang ganda naman ng pagkatao nito. Ano po, yung pakikitungo niya rin sa mga ibang kaibigan ko na maganda yung pakikisama niya sa bawat kaibigan ko. Tas yun po, tinanong ko po siya kung kung mabait ba siya, gano'n. Tas sabi naman ng mga kaibigan ko, okay lang, mabait naman yun si April. Tas doon na po ako nabigani sa kanya. Niligawan mo na. Bata pa siya, no? Bata pa siya magkwento, yung boses niya. Hindi pa siya mama. Di ba? Kasi di ba yung iba parang mamang-mama na, yung mga 17, 16 pa. Parang siya, ano pa din siya, bagets pa din siya. Ano naman pinaka nagustuhan mo sa kanya? Caring po. Maalaga po sa akin. Then kasi, yung father ko po kasi namatay last year, January 25. Kino-comfort niya po ako. Then parang... Kayo na noon o hindi pa? Hindi pa po. Doon po ako nagkagusto sa kanya. Opo. Kino-comfort niya po ako. Chini-cheer niya po ako sa... Siyempre malungkot po ako. Chini-cheer niya. Parang pinapatatag niya po yung kalooban ko. So, ayun na. So, nagkamabutihan na kayo. Anong mansari niyo? Mansari po. January 29 po. 29. 25 namatay tatay mo, Opo. 29 jumowa ka. Opo. Ang galing, no? Masyado ka siguro nasaktan. Ang haba ng pagluluksa mo kasi eh. Oo, ba't bigla kang, ba't mo siya sinagot bigla nung 29? Parang ilang araw pa lang kamamatay ng tatay mo. Mahal ko na po kasi siya noon. Ayoko na pong patagalin. Nagligawan na kayo. Opo, niligawan. Kasi January 16 2023 ko pa po siya nililigawan. At saka siguro nung time na yun yung moment na she was looking for something that would spark joy. Yes. Kasi Diba? syempre, Kailangan mong humanap ng isang Makakapitan. bagay na magsaspark ng joy para makatulong sa pinagdadaanan mo. No? Opo. He sparked joy. Yes! Ganda ng ngiti ni Andre, no? Bakit ba? Yeah. Ba't ganyan? Yung umaangat yung pisngi niya, tapos lumiliit lang yung mata niya. Yeah. Parang Argus lang. Oo, Argus, baby boy. So, 11 months. 11 months. Ano yung mga pinaka-malala mong nagawa as a boyfriend? Na masasabi mong, ay, nung puntong yun, nagpaka-boyfriend ako. Lagi ko po siya sinasamahan sa bawat lakad niya, tas
pag-aalaga rin po sa mama niya. Tapos pag minsan po pag umaalis siya, lagi ko pong binabantayan yung mama niya. Tapos ano po, tinatanong ko. May sakit din mama May niya? sakit po yung mama niya. Anong sakit ng nanay mo, if I may ask? Thalassemia po. Thalassemia. Ano yung Yung thalassemia? nagbi-bleeding po yung lagi yung nose niya. Then, laging kailangan salinan ng dugo. Ano, magagamot pa ba? Nagagamot po siya pag kailangan lang, dugo lang po yung parang lakas niya. Kamusta siya ngayon? Okay naman siya ngayon? Okay naman Batiin po. natin si Madeir. Ano pangalan? Ano pangalan? Celeste po. Hi, Hi, sir. Mother Celeste. Magpalakas ka po dyan. Sana yung maging happy ka today. Ayan, God bless you. Okay. Kamamatay lang tatay mo, tapos yung tatay mo, yung nanay mo may sakit naman. So, noong mga panahon na hindi lang siyang inaalagaan mo, kundi pati mga kapamilya niya. Yun ang feeling mo. Mga kapamilya niya po, inaalagaan ko rin. Hindi na rin po siya. Nagpakaano siya. Yung ideal boyfriend. Yes. Yung hindi lang sa kilig, sa harot kasama. Part ng family Sa talaga. hirap at ginhawa. Nakita mo naman yun. Opo, na-appreciate ko po sobra. Wow. Nakakagaan po ng pakiramdam. Paano ka nagpapakita ng appreciation sa jowa mo? Sa kanya po. Hindi, kay Bong. Naging jowa mo si Bong. April ako. Kailan kayo naging kayo? Kayo nito? Hindi naman kayo naging kayo, di ba? Kay Andre, syempre. Si Andre. Lagi naman po akong nagte-thank you sa kanya. Oo. Pinasasalamatan Opo. mo. Ng Yun yung- verbal. Opo. Sobrang thank you po dahil nakilala ko siya. Kasi kung wala siya sa buhay ko, tapos ganun pa yung nangyari sa akin, parang hindi ko na po alam. True. Minsan, di ba, yung magugulat ka na sasabihin mo, ito yung angel na pinadadal ni Lord. Para samahan ako ng Parang point ano na po, yan. di ba, namatay po yung father ko. Parang siya yung pumalit na parang parang naghahanap ako ng pagmamahal ng tatay kasi syempre wala na po. Parang sa kanya ko na po nakuha yung love Kasi inaalagaan ka Opo. niya. Pati yung nanay mother ko mo. po. Opo. Tatay pala turing sa'yo, Andre. Ayun. Kaya ang tawag na April sa kanya, Dad. Dad? Ganyan. O, di ba? Ayun yung ngiti niya. Very cute. Oy, nahiya nang umiti. Yeah. So, maayos naman. Parang ang ganda ng kwento ninyo. Opo. So, sabi nga ni Aiza, anong nangyari sa ating dalawa? Ano po kasi, nung 11 months po kami, nung dumating po nung November, naging cold na po sa kanya. Bakit? May reason naman po. Kasi ako po, working student November, mga pang ilang months niyo yun? po. Ano po? 10? 10 po. Oh, pero yung mga first month to 9 months, okay kayo? Okay naman po. On the 10th Maayos naman month, po. dun nangarag ng Doon na po nagsimula. nagiging parang di na po siya nagre-reply sa akin. Tapos parang ang cool niya na po. Tapos pag tinatanong ko siya kung okay lang ba pumunta sa bahay nila, hindi niya na po ako pinapapunta. Bakit? Ay, bakit? Working student po kasi ako. Then, parang napapagod na po ako sa... Tapos busy na po ako. Parang wala na po akong oras sa kanya. Parang nauubos na po yung time at saka yung panahon ko sa trabaho tapos aral pa. Ubus energy. Opo. Naubos na yung opo. energy mo. Pero in-explain ko naman po sa kanya na hindi mo maaga ako matutulog kasi pagod ako. Akala ko din po kasi noon maiintindihan niya kasi syempre kailangan ko po ng bilhan ng gamot yung mother ko. Then ako nag-aaral, ako na din nagpapaaral sa sarili ko. Parang akala ko po maintindihan niya ako that time. Yun pala hindi. Pero in love ka pa sa kanya nun? O Opo. nababawasan na Parang unti-unti? nababawasan po dahil parang pagod na din po kasi ako. Parang wala na din ako sa oras na parang sa Andre, parang wala na pong ganun. Wala ka paano ng time para kay Andre. Opo. Ano ba yung work mo na pinasok? Deliver po. Deliver na. Ng mga milk tea po. Walk-in lang po. Parang may pipick upin akong milk tea tapos i-deliver ko ng walk-in lang. Lakad lang po. Lakad lang. Opo. Para po, no choice na po kasi ako kasi kailangan ko po ng pambaon. Then, para din po sa panggamot ng mother ko. Sa mga gamot-gamot niya po. Saan galing yung mga dinideliver mo? Saan? Sa barangay nyo lang, ganun? Opo, minsan lumalabas po ng highway. Kasi may mga umu-order din po kasi na doon. Na mga truck na dumadaan? Ganun? Hindi po. Anong plate number mo? Ikaw ba yung mabilis na yun? Dahan-dahan lang ah. Paano ka nila kinokontak? Paano ka layo? Paano ka Paano ka nila nakukontak? kinokontak? Sa mga highway patrol group. Paano ka May nila, contract siya sa HPG. paano ka natatawagan para mag-deliver? Sa chat po. Parang online, ano po.
Yung pabili. Opo. Pero gano'ng kalayo yung mga nilalakad mo? Mga, mga 10 minutes bago po ako makapunta. Depende po kasi sa lugar eh. Pero hindi yan yung mga katulad ng mga big time na delivery services. Hindi po. Oh. Parang store lang din po. Oo. Parang franchise. Ipopost, yung gano'n, ipopost Opo. yung ibibenta, Opo. tapos ikaw kukontakin, ikaw magde-deliver. Opo. Parang Nung pandemic, franchise. maraming ganyan, di ba? Yung gumagawa ng mga Pasabay. ube pandesal, yung mga black na kutsinta, di ba? Yung mga gano'n. Tapos May dinideliver. caramel. Correct. So, naramdaman mo yon na dumededma siya sa'yo, nanlalamig siya, hindi ka na niya bet. Anong ginawa mo? Bumitaw ka na ba agad o Hindi pa po. nakipaglaban ka pa? Nilaban ko pa po yun. Paano ka lumaban? Ano po, hindi po ako sumuko. Araw-araw pa rin po ako nagchat-chat sa kanya. Tapos yun, di pa rin po talaga siya nagre-reply sa akin. Dinadalaw mo ba siya sa bahay? Dinadalo ko po siya, pati po yung nanay niya. Tapos nagsabi siya na wag na raw dumalaw doon. Wag na raw puntahan yung mama niya. Tapos naiintindihan ko naman po. Eh, paano pag sinabi ng mama mo na, huwag mo siyang pigilan. Hayaan mo siyang padalawin dito. At alagaan ako. Tapos sabi niya, bakit, Nay? Mahal ko si Adra. Iba na pala yung kwento. May twist pala. Pelikula pala yun. Teleserye. Bakit gano'n? Yung parang... Bakit gano'n? Oo, ba't parang ganun? pinapalayo mo si Oo nga, nag-e-effort pala siya. Masakit din naman po sa akin, pero parang ayoko lang mas lalo siyang masaktan na parang lagi na lang ganun. Kung hindi po ako bumitaw, patuloy pong ganun. Pero yung totoo, anong estado mo nun? Umaayaw ka kasi parang ayaw mo na rin naman. O may mga tao kasing umaayaw dahil lang sa takot, dahil sa sobra ni silang nahuhulog In love. sa pag-ibig. 'Di ba? Yung yung tawag dito, yung mga kanilang mga attachment styles, 'di ba? Yung sa sobrang takot nila, ayoko na kasi baka mahulog ako lalo, 'di ba? Tapos masasaktan na naman ako. Kaya they tend to push them away. Tutulak ako. Yung style nila, akala nila lalong nawawala yung mga tao. Pero yung iba naman, talagang silent quitting na, 'di ba? Hindi na kita i-text kasi di ko na bet eh. Tapos busy na ako eh. Busy na ako. Wala na akong time dyan. Ano talagang yung totoong sitwasyon mo nun? Ayoko na po talaga. Ayun. Kasi nga po drain na po ako lagi. Parang wala na po ako, madami na po akong iniisip na problem. Ayoko naman din na madamay siya. Parang ganun po. Pero yun po yung mali Pero ko. yun ba talaga yung ayaw mo na kasi drain ka na o bago ka pa ma-drain, unti-unti ka naman na talagang nawawala na yun? Ganun po. Parang Nag-iba ng priority. Hindi ba? Even Yun ba yun? before dumating yung mga bagong priorities, na nawawala na yung kanyang interest. Kasi kayo... Ano Nagfe-fade. kasi yun, bago pa magkaroon ka ng trabaho? Meron hindi, ng ganun? nung may work na po ako. nung may work Yun na, na... bago. Kasi nga po nagkakasabay-sabay yung... Kasi masyadong mabait si Andre. Yung binibigay niya lahat, Opo. iniintindi niya Opo. lahat. Ganun Tsaka siya sinasabi ko naman po sa kanya na parang wag naman puro sa amin. Parang isipin mo din yung sarili mo pa. Yung family mo kasi may mga time na broken family din naman kasi siya. Parang sinasabi ko sa kanya na hindi palaging kami kasi hindi palaging nandito ako. Parang gusto ko po maging din siya na ganun din naman po ina-apply ko din sa sarili ko na kailangan kong kayanin mag-isa na walang hinihingin tulong ng iba. Parang kasi syempre ngayon po kasi parang marami pong tao na parang nade-drain lagi po. Kasi ako dumating po sa time na ganyan pero pinapalakas ko na lang yung sarili ko na parang ako lang mag-isa. Ganun po. Hindi ba pwedeng yung setup na pwede kang tulungan ni Andre kung napapagod ka? Or pagod ka, sige pahinga ka, dito lang Andyan ako. lang, yes. Oo. Nandun lang. Kaya nga partner, di ba? Ubus ka ba talaga o tapos ka na? Di ba pwedeng naubos na ako, na-drain ako kasi sa dami ng energy, sa dami ng kumukuha ng energy ko, work, personal issues, my love for you, our relationship, ang dami kong issues, nauubos talaga ako. O yung iba naman, tapos na eh. Naubos. Tapos na. Nag-fade na. Baka you were just a partner for a season. Nakuha ko na yung kailangan ko sa'yo nung panahon na yun. At that point, hindi ko sinasabing yun talaga. Ginagawa ko like example. Broken ako, namatay tatay ko. I was grieving. Kailangan ko ng masasandalan. Ikaw yun.
tapos na yung grief ko. Wala na akong nararamdamang need para sa'yo. Kung hindi mo naman masyadong mahal yung tao, matatapos ka sa kanya. Kasi kung mahal mo yung tao, kahit tapos na yung pangangailangan mo sa kanya nung puntong yon, diretso pa rin kasi mahal mo siya eh. Kahit tapos na yung pangangailangan mo siya sa grief, kailangan mo rin na, kung mahal mo yung tao, may pangangailangan ka sa kanya to enjoy naman your triumphs with the person. Diba? Magaganda na, kailangan mo na siyang makasama sa magagandang mangyayari sa'yo. Kasi in love may love eh. Pero kung walang masyadong love, alam mo yun, yung akala mo, mahal mo yung tao, pero na-realize mo, kailangan mo lang pala siya nung panahong yun. Claudine Barreto, yung Aga Mulak. Ha? Dubai. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako. Yeah. Oh. Ikaw Yung pala ganun. si Claudine Barreto. Tanongin natin si Andre. Si Andre kasi nakipaglaban pa eh. Pero ikaw, Andre, ano ba yung naramdaman mo that time? Para po sa akin masakit po. Kasi po, Naramdaman mo ba naubos yung pamamahal? Opo, nararamdaman ko na po na naubos na, pero hindi pa rin po ako sumuko. Nilaban ko pa rin po talaga. Pero ang ginawa niya, ayaw niya na daw po talaga. So, nag-quit ka. Ba't ka naiiyak ngayon, April? Anong nare-realize mo? Anong tumatakbo sa isip mo? Madami lang din po kasi akong problem. Kaya gusto ko pong sorry. Or, pwede din kaya siya bumitaw? Gulong-gulo na siya noon. Yes. Baka marami siyang iniisip. Marami siyang pinagdadaanan. O siguro din malaki yung pagkukulang ni April. Parang mas deserve niya yung ibang tao na magmamahal kay Andre ng 100%. Ano bang nangyayari sa iyo noong mga panahon? Bukod sa pagod ka na galing sa trabaho, madami pa bang umuubos ng energy mo? Opo. Kasi ayoko po kasi nakikita yung mother ko na parang nangihina po. Hindi ko po kasi nakikwento sa kanya na ganito yung nangyayari sa amin sa bahay. Parang gusto ko na sinasarili ko po. Parang paano na yung ayoko nakikita yung mother ko na nahihirapan. Mas pinapalakas ko na lang po yung loob ko na pag ako lang po mag-isa. Kaya hindi ko po nakikikwento sa kanya yun. Pero hindi niya po siguro ko naintindihan kasi hindi nga po nagkikwento sa kanya. Ikaw ba naiintindihan mo yung sarili mo nung puntong yun? Kung anong pinagdadaanan mo? Hindi po. Gulong-gulo na. Din Oo, po ako. gulong-gulo ka Kasi din. yung pagod po, tapos yung mga projects pa po, sabi ko, iniisip ko sa sarili ko na paano ko i-handle yung ganito, tapos si Andre pa. Parang, iniisip ko din po siya that time na alam ko na nasasaktan ko na siya. Kasi minsan, pag malungkot na tayo o kaya nade-depress tayo, nawawalan tayo ng interes sa mga bagay na dati nating pinagkakainteresan. Nawawalan tayo ng gana sa maraming bagay na dati interesado tayo. Kasama na doon ang relasyon. Di ba yung dati masaya ka, G ka, di ba? Energy mo na lang. Pero pag malungkot ka o nade-depress ka, kahit sa relasyon nawawalan ka ng gana. Yung mga bagay na paborito mong ginagawa, nawawalan ka ng gana. Tinatalikuran mo sila kasi nga naguguluhan na yung utak mo. Kaya bumibitaw dun sa maraming bagay. Baka nung panahon na yun, nade-depress ka. Hindi natin alam hindi naman ako psychiatrist o psychologist, di ba? Kasi katulad nga sabi mo, hindi mo na rin naiintindihan ang sarili mo nun. Ang dami niyang iniisip Nanay niya may sakit, pinag-aaral niya sarili niya. Then may ano din po kasi ako, may hair loss din po kasi ako. Ano bang condition mo? Kasi for sure marami. Paglabas mo pa lang marami na nagtatanong. Baka nga sa Twitter, ang dami na nagtitweet ng kanilang paniniwala o sa oloobin tungkol sa pagsusuot mo ng bandanang yan. Ba't ka ba nakabandana? May alopecia din po ako, hair loss po. So, parang wala po akong hair. Nakawig lang po ako. Kaya, nagkakaroon din po ng insecurity na baka mas deserve niya na nga po yung ibang babae. Yeah. Na hindi siya pa hihirapan pa. Ang dami mong iniisip. Issue ng nanay mo, issue ng kalusugan mo, pag-aaral mo, may relationship ka pa,
Trabaho. Ang daming laman ng plato mo. Hindi mo alam kung anong uunahin mo. Di ba? Yung alopecia, kasi ano siya, hindi siya basta na nalagasan ka lang ng buhok. Di ba? Yung iba, may bahagi lang, di ba? Sa simula, Patchy, tapos iba patchy, nawawala. Yung sa iyo, nawala siya lahat. Opo. Kaya siya nakawig ngayon. Hindi natin alam kung anong epekto nito sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Hindi natin alam kung anong epekto nito sa kanyang sa konsepto niya ng self-love. Baka nga, hindi ko alam baka nga kaya siya nagle-let go dahil feeling niya hindi siya kamahal-mahal. Kaya siya nagle-let go, baka pinagdududahan niya yung mga tao dahil kahit siya mismo hindi mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ang daming tumatakbo sa isip mo. Yung nanay mo pa may sakit din. Kaya nagulo ang isip mo, ang mga decision mo, hindi mo na alam kung gagawin. Kaya siguro sa puntong yun, gusto mo na lang magbawas ng iniisip, no? Opo. Ang masakit doon, ang nabawas mo yung kay Andre. Yung relationship, gusto mo magbawas. But how are you now? Okay. Okay lang. Mabigat po paminsan. Pero kaya naman po. Kamustang tingin mo sa sarili mo? Fight lang po. Laban lang po. Kasi kung bibigay ako, parang kagaya na din ako ng papa ko na bumigay lang ng basta-basta. Para sa mother ko po, mas nilalakas ako po yung love ko. Anong epekto sa'yo ng alopecia? Malaking epekto po kasi minsan nakakap kasi ako. Then nakikita ko yung mga tao na may mga buhok sila, but lalo na yung mga classmate ko. Siyempre, nag-aayos sila ng buhok nila. Ba't ako walang maayos sa sarili ko? Parang sobrang laking impact po sa akin yung insecurity ng pagkatao ko po. Parang ang baba ko po na yun yung tingin ko sa sarili ko, mababa po ako. Kasi nga po, sobrang dami ko pong problem, tapos ganito pa ako. Pero okay lang, laban lang po. Can I give you a hug? Mahirap yan. Ako nga, tumaas lang ang hairline ko. Grabe yung confidence. Yung, di ba, grabe yung, alam mo yun, ng staff dati nung nagsisimula yung Showtime. Nung nalalagasan na rin ako ng buhok sa stress. Sobrang yung insecurity ko. Hindi yun, malayo yun sa pinagdaanan niya. Malayo yun sa pinagdaanan niya. Ang tagal ng journey ko sa acceptance na ang pangit ng buhok ko. Mauukray ako nito. Alam mo yung pagbakla ka, di ba gusto mo maganda buhok mo? Tapos bakla ka, tapos taas ng hairline mo. Shucks, paano ako makaka-aura? Paano ako sa TV? Paano sila? Hindi lang to basta sa hair eh. May epekto to sa kalusugan eh. Kumpiyansa. Di ba? Oo, na ang hirap-hirap ng pinagdadaanan niya. Kaya nga there was one time inalay ko yung performance ko sa magpasikat sa mga katulad mo eh. Napanood mo ba yun? Opo. I hope somehow it made you feel good about yourself. Yeah. Watching that performance because that was for you. To help you kahit papaano maibalik yung pagtingin mo sa sarili mo. Maibalik yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi alam mo, nakakapraning talaga yan. Pero sa dulo, hindi siya tungkol sa buhok eh. Hindi siya tungkol sa buhok. Tungkol yan sa uri ng pagmamahal na mabibigay mo sa sarili mo at sa ibang tao. At yung pagmamahal na yun, bumabalik. May buhok ka, wala. Subukan mo lang magmahal ng sarili mo at ng ibang tao. Babalik yun. At yung pagmamahal na yun, pag naramdaman mo, higit pa sa hibla ng buhok na pwedeng magkaroon ng ulo mo.
Thank you po. Sana mapuno ka ng pagmamahal sa paligid, no? Sana sa bahay, sa eskwelahan, kahit saan ka magpunta, sana mapuno ka ng pag-ibig. Sana makakita ka ng isang tao na napakalalim ng puso, punong-puno ng pag-ibig na i-share sa'yo. Yun ang bubuo sa'yo. Hindi yung hibla. Thank you po. Ayan. Pareho tayo naka-wig. Pareho tayo naka-wig. Sana makahanap ka ng lalaki na gusto kang yakapin kahit wala ka ng wig. Hahalikan ka kahit wala ka ng wig. Tapos nag-I love you pa rin kahit wala ka ng wig. One day, someday, you will get that. Because you deserve that. Thank you po. Uy, group hug tayo, guys, for everybody. You're beautiful, it's true. We love you. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Marami kang wig. Wala, isa lang po. Bigyan mo daw, ma. Ginagamit ko araw-araw. Anong gusto mong kulay? Gusto mo wig? Ano gusto mo kulay? Gusto mo wig? Anong gusto mong Sige. kulay? Papadala kita ng wig. Thank you po. Kung gusto mo, kasama yung ulo ko eh. Wow, wala kami kasama dito. Diniliver yung wig kasama yung ulo ko. Grabe. Pero Kaya- saludo ako kay April kasi nakangiti pa rin siya, nakaharap siya, and willing siyang ikwento yung kwento na pinagdadaanan niya. Yeah. Bigat At yan. saka, hindi lahat na nagsusuot ng wig gusto lang umaura at saka lumandi. And for aesthetic purposes lang. Maraming oras ang itinatawid ng pagwiwig namin. Di ba? Apa. Fashion po. Bukod sa fashion, iniraraos kami ng pagwiwig namin. Because this wig gives us power. Yes. This gives us strength and hope and energy. No? Yeah. Kaya hindi kami nagwiwig lang para umarte. Ayun. Kaya mayroon din mga pwedeng magsabi na, tanggalin mo yung wig mo. Okay lang naman yan. Tatanggapin ka na. No. Lahat tayo nangangailangan ng kakapitan sa buhay. Yung iba sa lipstick, yung iba sa blush on, Yes. yung iba sa kilay, sa pilikmata, Damit. sa damit, sa bra, sa underwear, yung iba sa wig. Yeah. Di ba? Kaya mag-wig ka hanggat gusto mo. Kung minsan gusto mong lumaya, walang wig, nasa sayo yan. din, Di ba? Oo. At magagawa niya yan pag nanumbalik na yung kumpiyansa sa kanyang sarili. Ito lang, mabigat yung ginawa ni April para i-share yan sa atin. Yeah. Diba? Thank you, Saludo April. kami sa iyo, April. Thank you po. Gaano kaganda sa'yo si April, Andre? Sobrang ganda po. Nakita mo siya ng walang wig? Hindi pa po. Pero nakita ko na po siya nung nagsabi siya na may alopecia daw po siya. Pinakita niya po sa akin yun. Tapos nagulat po ako, sinabi ko, bakit ngayon mo na sinabi yan? Ba't pinatagal mo pa? Tapos doon po, naiyak na po ako. Tapos sabi ko, kung kailangan mo ng karami, nandito lang ako. Pero hindi ko po pinababa yung self-confidence niya. Binilang ko pa po siya ng makeup, yung mga bagay na mga kailangan niya para sa kanya. Tapos nag-thank you naman po siya. Tapos sabi ko, you're welcome. Para lang maging masaya ko. Thank you naman po siya. Tapos sabi ko, you're welcome. Nag-welcome naman eh. Bata talaga. Ganda rin naman yun na mag-welcome ka, di ba? Oo naman, thank you Oo, po. Sabi ko na-appreciate naman, eh. you're welcome. Pero hindi, ang tanong, April, love mo ba si Andre? Po. Love mo pa ba si Andre? May As a friend po, opo. Yeah. Opo. Hindi naman po kasi basta-basta nawala yung love ko din sa kanya. Yeah. Ikaw, Andre, love mo pa si April? Opo, sobra po. Hindi kasi ang kaya tinatanong ko yan, ba't di nyo ba kayang ayusin na maging kayo uli? Kasi tanggap niya lahat, pati Oo. pamilya, lahat na nangyayari. May girlfriend po kasi. Mayari ako niya. Ba't kailangan mo silang sirain mo? Sinabi mo. Hindi Ba't ko kasi... sinabi mo, mahal mo, may
Chu, ba't kailangan? Meron na eh. Sabi na mahal daw niya kasi. Sa girlfriend, patawarin niyo kami. As a friend. Patawarin yung girlfriend, Oo. patawarin As a yung friend, girlfriend. May girlfriend ka na, Andre? Opo. Matagal na kayo? Hindi po. Magti 3 months pa lang po. Oo. Good luck. Sana maging maging masayang-masaya experience mo dun sa relationship mo na yan. Tsaka, hindi kasi madali yun eh. Yung, di ba pwede mo sabihin, di ba, kung mahal mo yung tao, ba't di mo matanggal yung wig mo? Di ba di mo mapakita eh? It's a process. Ano yun? Pinoproseso yun. Pero, pag yung taong yun, nakuha niya magtanggal ng wig sa harapan mo at ipakita niya talaga, isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka niya at mahalaga ka sa kanya. Kampante siya sa'yo. Sigurado na siyang hindi mo siya huhusgahan. Diba? Tama. Nakita niyo na ba kung walang wig? Patingin nga naman. Kasasabi lang, di ba? Di natuto, Process Bong. nga, Bong. Bong, process. Di natuto, Bong. Dahil nakita ko na yan. Nakita mo na? Oo, kasi mahal natin si Bas at mahal, may tiwala siya sa atin. Naramdaman ko kasi yun. Kasi pamilya tayo. Yes. Pero kung gusto niyo naman, kaya ko na. Hindi naman, Sandali lang, okay sandali na lang. kami, okay na. Mama, Kasi kami ready eh. Oo. Yung mga people tanongin natin. Ay, hindi. process. Tanggap nila ako, no? Yes, oo naman. Dahil dyan, sample. Ay, hindi ako nangingimi. Kung makakatulong to para, para makakuha ng kahit katiting na kumpiyansa si April, why not? Wow. Iba ka April. Ang tagal na panahon, takot na takot ako dito. Di pa magpapakita ng ng walang wig. Nasa punto na ako ng, wala ako ng pake. Meron ng taong mahal na mahal ako kahit wala akong wig. Yes naman. Hindi ko na kailangan, hindi na rin ako affected yung sa mga pangit na pangit sa akin pag walang wig. Yung, naku, si Kabayon, tatago lang naman yun sa wig. Bala ka. May wig o wala. May nagmamahal dito, no? May wig o wala. At may tumatanggap dito. Bukod kay Ayon, mahal ako ng nanay ko. Oo. Tama. Mahal ako ng mga kapatid ko. May wig o wala. Mahal ako ng pamilya ko. Kami. Mahal ako ni Lord. Ano bang size mo dito? Ayan. Ito ang ko. Ito ang isa sa mga saviors ko. Fairy godmother. Ayan, pwede na yan. Okay pa tayo. Masyado mataas. Mga kaibigan, pag-usapan po natin ang totoong issue rito. Maunta sa internet. Pag-usapan natin ang issue ng bayan. Ano ba talaga ang hinaharap nating mga Pilipino? Kaya nyo pa ba? Masyadong mababa. Belo? Kasal mo ko. Uy, parang na-inlove sa'yo si Andre. Girlfriend na si Andre. Nakita ko yung ngiti ni Andy, gumanyan sa akin. Ayan. Oo. Andre, gusto mo makilala ng nanay ko? Grabe yung ginamit na pandikin sa'yo. Kanin lang pala. Galing pa sa ngipin yan, ha? Galing pa yan sa ngipin. Ito naman, April, tagal-tagal ko nag-blush on ngayon, ha? Naluhaan. I love you, April. Yeah, we love April. So, ayun. Ngayon ba, sa puntong to, nararamdaman mo yung yung may interest ka na ulit sa love and relationship? Opo. Ano bang naidudulot sa'yo nito ng pag-ibig at pakikipagrelasyon? Parang yung sayo po. Then nakaka-feel ako ng mahal pala ako ng ibang tao. Ganun po. Parang marami pala nagmamahal sa akin bukod sa kanya. Po, yung mga friends ko, nararamdaman ko po na mahal pala nila ako. Ganun po. Sarap kasi makaramdam niyan eh. Kaya hindi mo rin namang masisisi yung mga tao kung bakit sila hanap ng magmamahal sa kanila. Kasi ang sarap niyan. At deserve mo yan. Oo. Deserve mo ulit ma-in love. Malay mo this time, mas mahaba na yung Hindi, wala nang katapusan yung pagmamahal na yun, di ba? Maging mas malalim kaysa dun sa pinagsamahan nyo ni Andre. Di ba? Let's see. Let's try. Opo. Let's start the search. April
it's time to meet our Searchy. Searchy number 1, reveal. What's up, madlang people? Ako nga po pala si Joseph, 19 years old, ang computer science student ng Laguna. Ano yung course yung computer science? Ano yung... Computer science po. Computer science. Naka-braces siya, naka-braces. Ano school mo, Joseph? FEU Tech po. Oh, FEU pala, oh. Meron ka bang pick-up line para kay April? April, FEU ka ba? Bakit? Kasi I think you're my FEU tour. Nabago na. Kasi dati may pick-up line at taga-FEU ka ba eh. Ano yun? Kasi tama raw na ibigin kita. Bago na yung kay Joseph kasi I think you Gen are Z my na siya. FEU Gen Z na. Iba na. FEU ka ba? Bakit? Kasi wala kang ka-Far Eastern University. Gusto ko yan. Alright, ito na nga, Searchy number 2. Reveal! What's up, madlang people? Ako nga pala si Evo, 21 years old, ang future pilot ng San Pedro, Laguna. Ang ganda naman ng pangalan mo, Evo. Evo. Apelido niya yan. Bakit? Anong pangalan niya? Totoy. Tutoy Evo! Gusto ko yung Totoy Evo. Ba talaga si Evo? Pangalan na niya talaga yan. Ha? Bakit? Anong apelido niya? Ong Pipit. Ibong pipi? Alam mo. Naisip ko din yun. Pero hindi ko binitawan. Kasi sabi ko, parang kulang yung Evo Pipit. Kaya dapat Pero Ong maganda Pipit. binitawan. Evo, Ong Pipit. Evo. Nagka-girlfriend ka na? Puppy love lang po. Hindi ka pa nagkaka-serious relationship dahil wala ka pang nakikita. Yes po. Hindi yung pa nararamdaman. Baka po dito meron. Oh! Malay mo si Joseph yun. Taga-FEU. Pick up line, Evo. Meron ka? Meron po. April, pagod ka na bang umupo? Bakit? Tayo na lang kaya. Iba talaga! Tayo na lang kaya. Mag-A muna tayo Tinitigaw ko Thank you, Ivo. Ito naman si Searchy number 3. Reveal! What's up, madlang people? My name is Glenn, 19 years old, ang sporty rider ng Subic Zambales. Sporty rider. Motor o car? Motor. Motor. May sports ka din. Ano po, basketball po. Basketball gaming, Kaya sinagot ka sporty. na. Ay, wow. Sporty Basketball rider. player. Aside sa Tapos, pagmamotor, marami pa siyang mga Right. sports. So, anong pick-up line mo, Glenn? April, nabibingi ka na ba? Bakit? Di mo kasi ata naririnig na ikaw ang sinisigaw ng puso ko eh. sporty rider ng Subic Zambales. Glenn. Sporty rider. So, may sports ka. Pumos pa si Kim dun eh. Parang siguro nagdalawang isip siya kung itatanong niya pa yun o hindi. Nabitawan ko na yun. Tuloy ko na. Okay. So, Andre, meron ba sa palagi mong matitipuhan si April dyan? Sa pagkakakilala mo kay April, Meron po. Sino sa kanilang tatlo? Para sa akin si number 3. Si Glenn. Bakit si Glenn? Opo. Bakit? Baka siya na po yung nababagay kay April. Anong nakita mong katangian kay Glenn? Palangiti, tas mabait. Yung dalawa, hindi pa lang iti tsaka mabait. Mukhang salbahe yung dalawa. Okay, alika April, kilalanin mo sila. Tanungin mo nga itong mga boys na to at tingnan natin kung paano sila sasagot. Pakinggan niyo ang first question ni April. Ngayon, alam mo may kondisyon ako. Nakikita mo ba ang sarili mong magiging boyfriend ko? Nakikita mo pa rin, Joseph, na magiging boyfriend ka pa rin ni April. Bakit mo nasabi yun? Opo, kasi hindi naman po kasi ako nag-base kung may sakit siya. Kasi kaya ko naman po siya alagaan. Ganda. O, di ba? Yan yung nagbibigay ng merong mga taong tatanggap at tatanggap. Yes. Si Evo naman. For me po, yes din po.
Kasi hindi naman po yung sakit yung parang minahal ko. And yung sakit naman po is gagaling din. So, andito ako para sa kanya po. Pero yung alopecia, kasi yung condition niya, hindi na siya gumagaling eh. Although, Curable naman siya. hindi siya curable, pero may treatment. treatment. Opo. Di ba? Meron po. Para, kumbaga sa parang may maintenance ka. Pag pero hindi siya yung gagaling ka na tapos, Opo. tama ba yung sinasabi Opo. ko? Mahal din po kasi yung gamot daw. Ano, no? Mahal daw po yung gamot sa kung paano anuhin yung hair ko po. Ang maintenance. Opo. Actually, ako nagkakaroon din ako niyan. Dati. I mean, patsi-patsi. Hindi ko alam, stress? No? Stress. Stress. Nagkakaroon ako ata. dati. Di ba naalala Nagkaroon ka rito ng parang puti, tas hindi, kasi nung nakausap ko nanay mo, pinaglika pala niya sa Dalmatian. Hindi, meron talaga ako yung pag-stress. Parang poknat, yung Oo, gano'n, yung parang bilog na patsi-patsi. Minsan, laki. Okay. So, si Ivo, may condition na wala, nakikita mo pa rin, kaya mo pa rin maging boyfriend sa kanya. Yes po. Kay April. Glenn. Ganun din po. Oo po, nakikita ko po. Ako po kasi, pag nasa loob ako ng relationship, kaya kitang samahan hanggang sa lowest point ng buhay mo. Yung tipong kailangan mo man ako, oo o hindi, nandyan ako para sa'yo. Tsaka, hindi dahilan yung kondisyon mo para hindi ka mahalin. Oh, it's the sweetest thing ever. Diba? Sarap marinig yung mga ganun. Kamahal-mahal ka. Ganda ng ngiti ni Katanggap-tanggap. Sabi nila. So lahat sila, nakikita nila, oo naman, pwede pa rin kami maging boyfriend. Nakikita nila mga sarili nilang magiging boyfriend mo. Sinong bibigyan mo ng green flag? Si number 3 po. Si Glenn, number 3. Bakit? Parang mas nafe-feel ko po. Parang nararamdaman ko po na Yung sincerity. po, yung joy din po. Si Andre, sa palagay mo ba okay na si Glenn ang pinili ni April? Para po sa akin, opo. Kasi po parang siya na po yung makakatulong kay April at mamahalin siya ng buong buo. So ititigil na natin to kahit first question pa lang. Parang sigurado talaga si Andre si number 3 eh. Pero hindi, may mga katanungan ka ba? Congratulations by the way, Glenn. Glenn. Ano yung second question mo, April? Kung sa estado mo ngayon, tapos may karelasyon ka, ano ang una mong i-give up kapag nagsabay-sabay na ang mga problema? Oo. Parang yun nangyari sa'yo. Nung nagsabay-sabay na yung issue sa utak mo. 'Di ba? Unahin natin si Glenn, number 3. Ang sa akin po is yung relationship po namin. Kasi po, based sa condition niya po, sa scenario niya, masyado pong mahirap yung pinagdadaanan niya. Kung magkakaroon din ako ng mahirap na problema, siguro hindi ko na siya para isama pa doon. Hindi ko na siya para pag-isipin pa sa problemang meron ako. Ganoon lang po. Kumbaga, ayaw ko siyang ma-stress sa problema na ako lang dapat ang lumulutas. Ganun. Okay. Marami rin ganyan. Hindi na kita isasama, ang bigat ko na eh. Yun yung ginawa ni April. Oo, Andre. pabigat. Ayaw. Correct. Si Joseph, number 1. For me po, i-give up ko po yung sarili ko kay God. Mag-pray po ako. And pag-uusapan natin kung ano yung dapat i-give up. Kasi for me, if you want to be with someone, if you want to stay with someone, hindi mo pwede i-let go yung mga taong mahal mo. Ay, ang ganda din nun Ivo, ito yung number 2. Anong masasabi mo? I-give up ko po yung mga friends ko po. Kasi yung friends ko naman, ilalasan ko po yung pagsama sa mga friends. Like, magpo-focus po ako sa kanya or sa mga ibang career. Okay. April. Iba-iba ng sagot, no? Magaganda mga sagot Magaganda. nila. Sino bibigyan mo ng green flag? Si number 1 po. Oh! Okay. Joseph, congratulations. May green flag ka na din. Last question please, April. Sa edad natin, ano ang konsepto mo na serious relationship? Ano ang konsepto nyo daw ng serious relationship? Unahin natin si Ivo. Number 2. Ang serious relationship po sa akin is yung kahit hindi kayo araw-araw magkakita, pero andiyan pa rin yung love niyo sa isa't isa. Yun po yung serious relationship for sa akin. Though hindi mo pa na-experience yan, Kamo. Glenn, number 3.
Ang pinakabasehan ko po ng seryosong relationship is yung malaking pag-unawa at pag-iintindi po. Kasi yung pagmamahal po, pwede mo siyang makuha sa lahat ng tao, sa lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Pero hindi lahat ng tao kaya kang unawain at intindihin. Salamat. Ito naman si number 1, Joseph. For me po kasi yung serious relationship po kasi ay if you both compromise and through ups and downs, dapat nandiyan siya sa tabi mo. Ayun po yung pinagbabas niya ako ng serious relationship. Through ups and downs, nandyan kayo each other. April, last green flag. Number 3 po. Ay, si Glenn! Bakit? Na-influence ka ba ni Andre? Yung totoo? Pagpalakpak si Andre, Ano po kasi parang mas maintindihan niya ako. Feeling mo mas maiintindihan ka talaga ni Glenn. Oo. Mahalaga din naman kay April na yung kampante siyang maiintindihan ako nito, nauunawaan niya ako. Congratulations, Glenn! Nakadalawang green flags ka na. At eto naman, April, ang mga hindi mo napili. Kaya magpakilala ka na. Number 1. Sana alagaan ka na mabuti ni Glenn and alam ko mabait siyang tao. And yun lang. Thank you. Thank you, Joseph. Ivo, alika dali. Ipapakilala ka namin kay April. Lapit ka sa kanya. April, si Ivo. Good luck sa inyo ni Glenn. I know na mabait yan dahil nag-meet ko yan kanina. Sige, thank you. Thank you, Ivo. Wait lang, Glenn, ha? Kasi may sasabihin pa daw si ang ex na si Andre kay April. Go, Andre. April, mag-iingat ka palagi. Huwag mong papabayaan yung sarili mo. Sana masaya ka sa pinili mo. Sana ingatan ka ni Glenn. Yun lang. Tapos ingatan mo yung mama mo. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Mahal na mahal kita. Thank you sa pag-aalaga, sa mahabang pasensya at saka mahabang pag-iintindi sa family ko din, sa sarili ko. Mag-iingat ka din sa mga lakad mo at saka sa future mo. Tsaka sana yung girlfriend mo ngayon mas bigyan ka ng oras at panahon. Yan. Thank you, guys. Lapit ka kay Glenn kung may gusto kang sabihin. Glenn, ikaw na bahala kay April. Huwag mo siyang pababayaan. Sana tanggapin mo siya kung ano man yung meron sa kanya. Yun lang. Tapos ikaw na bahala sa kanya. Ingatan mo siya palagi. Thank you, Andre. Glenn, tabi ka na kay April, dali.